Yun, no? Paring June, kumusta? Yan. Meron naman tayo ulit na, no? Konting kwentuhan lang, ano? Baka may mapulot kayo ditong ideya, pre. Tsaka, ayan, karburador ito nung motor natin na TMX Supremo. Nga pala, no, yung ilan nagtatanong, sabi niya, pre, siguro wala na yung Supremo, bakit hindi ko na nakikita? Doon sa mga nilalabas natin mga video nauna, hindi na natin siya naisasama kasi yung ginagamit ko, yung CT125 na Kawasaki Badja, si partner. Si si Supremo, nandito. Ayan siya, hindi naman siya, ayan bira ko lang nga lang siya magamit. Pinapagpahinga ko muna since, tapos na sa hulugan yan. Kaya yung isa muna binabanatan ko, pinapambiyahe ko ng pinapambiyahe. Kasi doon ko kinukuha din yung panghulog sa kanila. Magtrabaho sila, di ba? Yan. Si Supremo, tapos na yung bayaran. Kaya, pahinga na muna. Ay, ito. Ayun pre. Meron lang tayo konting kikwentuhan. Ito patungkol to naman sa choke. No, kasi maraming yung ilan na nagkakaproblema sa choke. Kung ano ba talagang purpose niya, saan ba siya ginagamit, tapos may mga times din na nag-wild yung makina dahil hindi daw parang pag-activate niya ng choke tapos hindi na bumalik sa dati. So, yung minor niya tumaas, hindi na siya naging normal. Kahit ibaba daw niya, pihitin niya yung minor, wala, pataas pa rin yung, agresibo pa rin yung makina. Parang nag-wild nga daw eh. So, lahat yon involved yon dito sa yung choke ng ating karburador. Yan. Ito yung karburador ng Supremo. Ito yung part ng papasok ng chamber. May nakakabit dito na intake manifold. Tapos yan. Yan. Ito naman yung para sa butterfly niya. Yung hang. Yan yun siya. Ito yung sa intake manifold. Ito naman sa kabila. Ito naman yung para sa air filter. Okay, sa air filter. Ngayon, balik tayo dito sa choke. Yung choke, ito itsura niyan pare, oh. Yan. Ganyan siya, di ba? Tapos dito sa ibabaw, may nakakabit dito na yung kulay black. Kung hindi nyo pa nakita, di pa napansin ng iba, ito, puntahan muna natin. Talaga. Yan oh, di ba pag makita nyo dito sa side na to, meron nakaganyan sa karburador. Ito na yun, para sa choke yan. Yan siya. Okay? Ngayon, meron niyang kable. Kasi hinihila niyan yung may valve yan na hinihila. Tapos, eto naman yan siya. Ayan, ito yung choke natin, sa Supremo. Yung iba, ang choke nila nandito. Yung iba naman, mismo nasa karburador na yung choke nila. Okay? Ito yung itsura niya, Yan. Tara, balik tayo dun. Ngayon, pre, sabi niya, paring Jun, bakit ganon yung motor ko? Sa umaga, hirap daw umandar, hirap umistart, lalo na kung matagal niya hindi nagagamit yung motor. Hard starting daw yung motor pagdating ng umaga. So, sa madaling sabi, sa umaga hirap yan paandarin. Pre, i-start mo sa tanghali. O kaya gabi pa lang paandarin mo na. Joke lang, So, hard starting sa umaga, ayan, So, yun, doon natin i-apply yung choke. Okay, so, ito nga. Yan siya. Ang laman niyan, ito. Meron niya maliit na valvula. Meron yan spring. Tapos, nakakabit doon yung kulay black. Okay? So, pre, ano ba talaga ang trabaho ng choke? Okay, so yung choke na to, ang pinaka-purpose niya talaga, sa umaga, obligado, ginagamit na yan bago i-start talaga makina. Kahit ako, ginagamit ko yan. Pero, hindi lagi. Kasi, pag maayos naman yung tono ng karburador,
ng motor mo, minsan kahit di mo na i-activate yan, andar naman din agad. Pero minsan pag hard starting talaga, lalo kung malamig ang klima, kailangan mo siyang i-activate. Okay. Tapos, maliban doon, ang purpose talaga ng choke is to enrich the fuel mixture. So, sa paanong paraan niya may enrich yung fuel mixture, since may supply naman na yan, doon pa lang sa pilot jet, meron ng supply yan ng gas. Once i-start mo ang motor, may supply na agad yan ng gas. Magsusupply na yan sa pamamagitan din ng vacuum every time na yung piston yan. Pagbaba niyan, ihigop ng hangin yon mula dito sa intake. Mula sa chamber, dito sa intake, kaya magkakaroon na yan ng minimal amount ng gasolina. Yan, yung may maliliit na butas dyan. Sa pilot jet yan involved. Ngayon, para ma-enrich naman at mas mapabilis umandar, kakamitan natin ng choke. Itong choke na to, may butas yan sa baba. Nakikita nyo, ano? Yan. Yan, sa baba. Tapos doon, may butas ulit yan. Ito yan. Ito sa baba. Tapos ito pa ganyan. Ito yan. No? Ito yan. Tapos, ito siya. Tingnan nyo muna. No? Ito yung butas. Butas. Tapos ito. Ngayon, to enrich the fuel mixture, no? So, dadagdagan niya yung gasolinang supply sinusupply ng carburetor papunta sa makina to enrich nga eh. So magiging rich mixture siya, mas magiging aggressive, mas marami yung gas, mas mabibilis yung pagsunog ng gasolina sa makina. So mas mabilis siya mapaandar. Parang ganun na senaryo. Okay. Tapos ito, no. Pag hindi mo yan ginagamit, ito yung valvula. Pag di pa natin ginagamit ang choke ng motor natin, nakabaon yan. Nakita nyo ito sa baba. Yung tinuro ko kanina, may daluyan ng gas, di ba? Sarado lahat yon. Pati yung dito sa gilid, sarado lahat yan. Ngayon, kapag ka nag-choke tayo, iahatake natin yung doon sa may manibela, papaganyan, o kaya yung paangat na ganon, hihilain din ito ng kable. Imagine nyo na lang ganyan siya. Pag hinila yan ng kable, magkakaroon na ngayon ng access yung another passageway ng gasolina, no? So, ayun siya, magkakaroon siya ng panibagong daluyan ng gas. Yun sa madaling sabi. Ayan. Itong butas na to, kung papansinin nyo itong butas na to, yan, tapos meron yung nakausli dito, sa kabila niyan, may butas din. At ito, di ba, naka-face ito doon sa carburetor cleaner, ganun, tama ba? Sa air filter, no? Doon kumukuha ng hangin yan, hihigop yan doon. So, hihigop yan dito, papasok dyan, tapos itong butas na to, no? So, gaya nga ng sabi ko, another passageway ng gasolina, itong choke natin, kaya siya tinawag na to enrich the fuel mixture, to enrich, no? So, dadagdagan niya yung timpla or yung supply na gasolina. Pag nag-choke ka, hahatakin niya yan. So, magkakaroon ng access ito at iyan dyan sa baba. Tapos, ito naman, magbubukas ulit ng panibagong gate, di ba? Panibagong daluyan ng gas. So, ito naman, no? Magkakaroon na yan ng access dito. Pansinin nyo ito siya, dito yung tatagos. Yun. Kita nyo yan? Yan. Kumbaga, bubuksan niya yung daluyan na yan. Yung panibagong daluyan ng gas, yung butas na yan, ito maliit. Kaya, mas may enrich talaga yung gasolina dahil dito sa choke na to. Okay? So, ganun po yan siya. Pero, kapag di tayo nag-choke, nakabaon yan dyan, no? Yung butas na to, napapasok ng chamber at yung hangin na galing dito, hindi yan makakadaloy, hindi yan makakatawid. Kasi nakabara itong choke na to. No? So, another passageway siya ng gas or ng air and fuel mixture natin to enrich the fuel mixture. Ganon. Ano? So, ganon siya. Ayan, no? Kita nyo, may mga butas-butas yan.
Ganon din dito. So, involved lahat yan. Yung air and fuel mixture, magkakaroon ng panibagong access. Dito ay yung pattern. Magsasama yan, magjo-join yan. Tapos, dito yan, dadaloy. Papasok dito. So, nagkaroon ng panibagong gate. So, mas mapapabilis yung andar ng makina. No? So, ganun lang yun siya. Yung ating choke. Yan. Yan. So, yun lang. Siguro, may dagdag tayo na ibang explanation. Ayan. Ngayon, kung meron ibang katanungan, pre, lagay nyo na lang sa comment section. Tsaka kung meron pa kayo idadagdag, advice nyo na lang din ako. No? So, ayan siya. Ganyan ang pagkakabit niyan. Tapos, yung kable doon kanina, dito nakabaon yon. Yan. Okay. So, yun lang. Yung explanation ng choke natin. Pasok na natin itong valve. Yan. Nakabaon na yung valve. Yung iba, binabypass nila. Pwede rin kung ayaw nyo na nito. O kaya, nagkaroon kayo ng problema dahil dito. Pwede nyo ito bypass. Huwag nyo na lang ikabit siguro. Pero make sure nakabaon lang yan. Kasi pag yan nakaangat, may problema rin tayo dyan. Okay? So, yun lang. Thank you. God bless. Bye-bye. Naglinis lang pala ako nito. So, naidamay ko lang din ngayon.